Ramdam pa rin ang epekto ng matinding init sa buong bansa. Sa Aurora Province, natutuyo na ang ilang sapa. Sa Pangasinan naman, inani na pati mga maliliit na bangus para hindi malugi ang mga may-ari ng palaisdaan. Pero babala ng Pag-asa, lalo pang titindi ang init sa mga susunod na araw. May report si Marisol Abduraman. Hindi nakaligtas sa epekto ng napakatinding init ang sapang ito sa Kasiguran, Aurora. Kaya ang mga isda nangamatay na. Sinamantala naman ng mga mangingisda na kumuha ng mga isdang pwede pang kainin. Maliban sa sapa, pinangangambahan ding tuloy ang matuyo ang ilang ilog at sakahan sa lugar. Sa Lingayen, Pangasinan, napilitan ng maagang mag-ani ng bangus fingerlings ang mga bangus grower. Mabagal daw kasi ang paglaki ng bangus fingerlings dahil sa pabago-bagong panahon. Mas mapapagastos pa raw kung sa susunod na buwan paaanihin ang mga ito. Ang dating 500,000 bangus fry na pinakawalan ni Mang Mandy sa palaisdaan, umabot na lang daw sa 200,000 bangus fingerlings. Umagang hinarvest kasi sa init, saka sa umuulan-ulan na. Ayon sa Municipal Agriculture Office, ang first harvest ay isa sa mga paraan para mabawi ng mga fish grower ang kanilang kita. Silted na yung kanilang fish ponds, marami nang dried up. Nag-report na kami sa sa province tsaka sa region na kailangan sana mayroong dredging ng tributaries. Sa Lingayen, umakyat na sa 130 pesos ang kada kilo ng bangus dahil sa kakaunting supply. Kaninang alas 2 ng hapon, naitala ang 48.1 degrees Celsius na heat index o init factor sa Cabanatuan City, Nueva Ecija at sa Sangli Point sa Cavite. Umabot naman sa 39.6 degrees Celsius ang init factor sa Metro Manila. Ang init factor ay ang temperaturang nararamdaman ng tao kasama na ang humidity o alinsangan. Si Mark na isang pakwan vendor talagang tagaktak ang pawis kanina. Tumatambay kami pag yung mga tangali na ganung oras. Pag mga hapon, pauwi na kami. Pero ihanda na raw natin ang ating mga sarili dahil ayon sa Climatology and Meteorology Division ng Pag-asa, titindi pa raw ang init na ating mararamdaman sa mga susunod na araw. Mas tumataas yung heat index lalo na kapag May. Kasi syempre papunta na tayo sa southwest monsoon even though easterlies pa rin yung most na nakaka-apekto sa atin ngayon, pero yung relative humidity natin tuwing May ay lalong tumataas. Dagdag pa rito ang high pressure area sa Luzon o isang lugar kung saan papalabas ang hangin na lalo raw nagpapainit ng panahon. Bagamat may chance raw ng thunderstorms sa hapon o sa gabi, payo pa rin ang Pag-asa gumamit ng mga panangga sa araw, gaya ng pagsusuot ng sombrero, sunglasses at payong. Magsuot din ng maluluwag na damit hanggat maaari, iwasan magsuot ng mga dark color. Iwasan yung mga dark colors, lalo na yung black, kasi ito yung mga kulay na nag-absorb ng light. O pwede rin na heat na pwedeng makakontribute sa pagiging pawisin nila or sa pakiramdam nila na mainit. Mas makabubuting umuwas din muna magtrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw at ang mga ehersisyo, kung maaari, gawin na munang indoor. Huwag din kalimutan uminom ng maraming tubig. Marisol Abduraman, GMA News.